siya nasa shape. Talagang hindi nawawala ang kaligtasan ko. Baka nasasabi ko lang yan dahil active ako ngayon. Pero what if may mga questions din yung masagot? What if may mga experiences ako, it will challenge my faith in the Lord? Makikitiyak ko pa kaya na ako ay ligtas na. Meron na tawag na assurance of salvation. Meron din na tawag na eternal security. Yan ang topic natin ngayon. Ang assurance of salvation, ito ay sa iyo. Gaano ka ka-assured sa salvation na natanggap mo? At dahil ito ay nakadepende sa iyo, pwede yung mag-shape. Depende kung ikaw ay nakaasang pananampalataya mo sa Panginoon, firm yan. Ang iyong assurance, personal conception, personal understanding yan. Pero yung eternal security, ito may kinalaman sa Diyos. Amen? Yung kanyang commitment doon sa binigay niya sa iyo. Yung eternal, yung assurance of salvation, ito yung understanding mo doon sa eternal security na binigay sa iyo ng Diyos. Pero hindi mo kayang questionin kung ano ang commitment ng Diyos sa iyo. Amen? So, para ba may ano dyan mayroong illustration. Pagka daw nasa barko ka, sino mga nagbabarko na, nagbarko na rito? Wala pa? Nagbangka? Wala na. Yung mga nagbabarko, pagka daw malakas ang halo, ang kanilang, ang mga advice, kasi nahihilo sila kung malakas ang halo, ang advice ng mga sanay na, tumingin ka doon sa mga stable na bagay. Huwag ka titingin sa barko, kasi barko sumasayaw, pahihip pa. So tumingin ka, malayo, it could be mountains or sky. Ikaw ay mag-stabilize. Okay? So lagi tayong tumingin doon sa eternal security ng Diyos sa atin. Of course, ang ating assurance of salvation ay nakadepende rin doon sa ating understanding doon sa eternal security na binigay ng Diyos sa atin. Ang tanong, meron bang sinabi siya dyan? Tayo naman ay naniniwala na kung sinabihan tayo. Tama po ba? Maniniwala ka lang kung pinangakuhan ka. Sabi nga ng iba, pinangakuhan na kita, maniniwala ka ba na ako'y tutupad? Kasi tao yan eh. Pero tayo, pagka pinangakuhan ng Diyos, meron tayong basis na maniniwala. Tama? Kasi part natin maniniwala. Ano magiging basis ng ating paniniwala? Meron po ba? Meron po ba tayong basis na talagang meron tayong katiyakan ng ating kaligtasan? O depende lang sa mood mo? Pagka masarap ang ulam, lalo, amen! Langit! Okay, pagka tuyo na lang, impyernong buhay. So, nababase sa circumstance. Pagka medyo okay kayo ng nililigawan mo, praise the Lord. Pagka namang iba na nakatingin ng iyong nililigawan, na paano na ang buhay ko. So, yun ang circumstantial faith na dumidepende sa mga nangyayari. Pero tayo ba ay merong pinangahawakan? Documented po ba ang ating pinangahawakan? Pwede po bang i-test? Verifiable po ba yan? Verifiable po ba ang ating mga pinangahawakan? Amen? So yun ang ating pag-usapan sa loob ng 30 minutes. And then, tapos na tayo. Magkikita tayo ulit bukas. Manalangin muna po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa relationship niyo sa amin. At ito po ay buhay namin. Kung wala kayong ginawa at sinabi, pinangako sa amin, wala kami, Panginoon Diyos. Wala kami pag-uusapan, wala kaming masasandalan. Pero Panginoon Diyos, meron.
Kaya, ito ang aming pag-uusapan at pagsisikapan ng unawaan sa biyaya at tulong ng Banal na Espiritu. Si Jesus Christ ang aming wisdom and stability. Si Jesus Christ ang aming buhay. This I pray in Jesus' name. Amen. Eternal security in a disconnected world. Pwede kasing i-take yan doctrinally, which is important yan. Basic doctrine. Pero, pagka naunawaan mo yan, merong effect yan sa iyong psychology. May effect yan sa iyong walk. Yung paniniwala mo, naapektuhan ng ang iyong lakad. Amen? Kung ang paniniwala mo, nawawalan na ang kaligtasan binigay sa ng Diyos, pagka malapit ka na siguro mamatay, baka hindi ka sigurado. Alam niyo, meron akong nakitang na testimony o na-witness sa Facebook dati, mga 3 years ago. Asawa siya ng pastor. At napakalaki na ka na ng church. Namatay na yung babae, cancer. Nung nasa higa na siya, deathbed na siya, buhay pa siya. Alam niyo, naaawa ako dahil hindi niya sigurado ang kaligtasan niya. At sabi ng pastor na asawa niya, "Honey, siguraduhin mo na." Parang hindi sila sure. Hindi sure yung asawang pastor, hindi rin, lalo nang hindi sure yung mamamatay na. Maganda yun, kasi bata pa ang nasakit ni cancer. Napaka-lungkot niya. Ngayon, kung hindi ka sure, ano bang gagawin mo ngayon pagka hindi ka sure ng iyong kaligtasan? So, pagsisikapan mo, susunod ka sa Diyos, gagawin mo ang lahat na pinapagawa sa iyo para masigurado mo. Kasi pag hindi mo nasigurado, baka wala kang kaligtasan. So ngayon, ang paglilingkod mo sa Diyos ay nakabase sa shaking foundation. Sana masigurado mo. Tapos pag malapit ka na mamatay, sana naman sumalangit ang kaluluwa ko. Imagine nyo yan. So, di ba yan? Sumalangit ang kaluluwa. Ngayon, pagkasabi naman natin, hindi kami secure. Meron kaming one saved, always saved na paniniwala. At alam nyo, ang sabi ng mga tao yan, this is a teaching from the pit of hell. Galing sa impyerno ang turong yan. Totoo po yan. Kaya tanongin kayo, nakakasigurado ba kayo sa inyong kaligtasan kapag yun na kayo? Halimbawa, mamatay ka ngayon, huwag naman sana. Saan ka pupunta ka? Kung nagkasala ka, hindi ka nakapagsisi. Namatay ka. Hindi ka nakapagsisi. Saan ka pupunta? Naku, umihina. Umihina. Saan? O, nagkasala ka, kung nakapagsisi. Oo. Ayos. Do you agree? Naniwala pa kayo doon? Nag-BTC na kayo? Pang-graduate na to, graduate na. So, bakit assure? Bakit napaka-sigurado? At ang tanong, anong kinalaman nito sa pang-araw-araw na buhay? Anong connect nito sa pang-araw-araw na buhay? Okay? Magbasa muna tayo ng mga verses. Alam nyo, ang mga verses niyan, ako, napagutusan ako noong, kailan yun? Mga 3, pandemya. Gawa tayo sabi ng video na assurance of salvation. Hindi, miyamiti kami sa mall, tapos pauwi na ako. Nasa kotse pa ako, nag-video na ako, nagre-record ako. Tapos pinost ko pagdating sa bahay. Ang title ay, The Assurance of Salvation of the Church. Assurance. Pero ang aking introduction sa Old Testament, hindi sure. Malabo ako. Pero sa New Testament, malinaw. Ako po.
At gano'n na, kinuha nila na-pick na yung aking kinuha nila yung aking video. Diniscuss na sa kanilang mga kapihan. Tinapit na sa mga Sunday school. Itong bata, ito yung natuturo ng mali. Ito mawag na sa akin. Sabi niya, ibig mo sabihin, hindi ligtas si Adan. Okay, sila sabi, hindi ligtas si Adan. Ako. Kasi ang tinanong ko sa kanya, meron ka bang talata na sigurado sa Old Testament? Itry nyo i-Google. Google nyo ngayon. Eternal security in the Old Testament. Sige, Google mo. Verses of eternal security in the Old Testament. Unahin natin yung eternal security in the Old Testament. Meron akong nakita, 2. Ilang books ang Old Testament? 39. Ilang books ang New Testament? Dapat mas marami doon. Ang nakita ko nila ay 2 lang. Nakita nyo? Ilang nakita nyo verses? Ha? Ilan? Sino ang nakapag-ganon? Kanina meron tayong Bible quiz eh. Parang Bible drill naman ngayon. Anong verses? Ha? Meron dyan. Ako nakita, 2 at least ako nakita ko. Pero sabi ko, doon sa aking video, wala. Pero nakita ko nila 2. Ba't may 2 tapos wala? Bigyan muna natin doon. Yung nakita ko, nakita nyo? Sa Psalms 133 verse 3. Psalms 133 verse 3. Pakibuksan po ating Bible. Yan. Sabi niya, it's like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, life forever. Eternal life yan. Alam niyo, ang pinag-usapan dito ay the blessing. Sa inyong pang istorya, sa inyong pangunawa, sa Bible, sa historic ng Israel, yung bang blessing nila eternally? Naka-experience na ba sila ng blessing eternal in the Old Testament? O pagka sumunod sila sa Panginoon, ibibless sila, mamaya-maya, sasamba sila ng Diyos-Diyosan, isusumpa sila. To the point na kukonkeran sila ng mga ibang bansa. So yung blessing nila in the Old Testament, experientially, walang forever. Amen? Kung mabasahin nyo ang libro ng mga susunod sila, i-bless. Mag-disobey sila, i-curse. Asan ang blessing eternal? O putol-putol. Di ba? Ang eternal life ay hindi po putol-putol. Ito po ay hula. Kasi eternal blessing yan eh. Wala pa namang naging eternal blessing or life sa history ng Israel. Ang Old Testament kasi ay patungkol sa Israel. So, ang kanilang blessing na to ay hula sa 1,000 years. Amen? And then, isa pang nakita ko, yung Daniel. Meron din yung word na eternal. Yung Daniel, it's a prophecy. Si David, prophet din yan eh. So, itong mga tao ito ay muhula sila, darating ang panahon, mararanasan ng Israelita, ang mga Israelites, ang bansang Israel, ang eternal blessing or eternal life. Pero sa kanilang experience, wala. Paano naman yung Psalms 23, verse 2 sa dulo? And I shall dwell in the house of the Lord forever. Akala nila pagka nakita yung forever, yun ay eternal life. Yung the house of the Lord na yun, hindi po yan heaven. Yan ay house of the Lord temple. So, ilang books ang Old Testament? 37? Tama? Ay, 39. Wala kang halos makikita.
Kung may makikita ka man, sabihin ko na sa iyo, siguro, kasi hindi mo ako dogmatic. Pero kung makikita mo, ang eternal covenant ng Diyos kay David, eternal covenant niya kay David. Pero hindi uubra yun sa mga ibang Israelita. Ay, hindi applicable kung basta-basta kanino. Okay? So, vague, malabo. Kaya ako, nasasabi ko, wala silang eternal security or assurance, I should say, assurance of salvation si Old Testament. Pero, sa harapan ng Diyos, meron silang eternal security kasi may covenant ng Diyos sa kanila. At ang Panginoon, ang Diyos Ama, nakatingin na rin siya sa kanyang future Son na ibibigay. Ang Diyos Ama, ang Diyos. Pero yung tao, hindi niya nakikita yun. Hindi niya alam yun. Pero ang tanong ko ngayon sa inyo, so huwag muna natin ipagdibatihin yan, no? Baka medyo nagagalit na kayo sa akin yan. Huwag muna natin ipagdibatihin yan sa Old Testament. Binigyan ko na kayo ng konting background. Ang stand ko sa Old Testament ay malabo. Vague sila sa assurance of salvation. Pero, the assurance of the church, the assurance of salvation of the church, wala tayong pag-uusapan yan kung ikaw ay osas. Amen? Marami pa tayo sa New Testament. Dami. Ang dami. Bakit gano'n? Ba't ang dami sa... Ako, baka bigyan ng 20 to 50. Yung Romans 8 lang. Romans 8, sinimula sa walang separation, tinapos ay walang curse, wala nang sumpa, wala nang hatol, tinapos sa walang separation. And then in between yung trabaho ng Holy Spirit, ilang chapters, ilang verses yan. Okay? So, bakit ganon? Bakit ang New Testament ay emphatic siya and then repetitive siya sa pag-propound sa atin about our eternal security na nagbibigay sa atin ng assurance of salvation. Sige nga po, bakit? Sa palagay niyo. Yan yung mga estudyante ng dispensationalism. Why is that? Sa Old Testament, parang pigilan, wala. Actually, wala. Halos wala. Pero sa New Testament, bakit ang dami? Anong pinagkaiba kahit pa mas guwapo ka ngayon sa New Testament po ba kayo o Old Testament? Sino mga taga-Old Testament dito? Mga dati ni Moises. Mga kabarkada ni Moises. Kailangan tayo sa New Testament. Kasi sa New Testament, ang tanong, yung bakit? Pagka nasa niyo yung bakit, makikita nyo ang dahilan. Bakit gano'n? Justin, bakit gano'n? Bigyan niyo siya ng... bigyan niya ng jacket. Ay, hindi pala, ng mic. Bakit gano'n? Bakit sa Old Testament, i-search nyo man yan, wala po, tulad nito, prophetic pa to. Bakit? Sige, dinan. Ito yung mic, Brother. Yung Romans chapter 8, verse 35 to 38 yun. Yung sinabi po doon na wala na makapag-iwalay sa atin sa Panginoon. Binanggit niya pa lahat doon, Romans 8. 35 to 38. Ayan, yung mga kapilantan niya, makinig kayo. Ito. Ayan, binanggit niya na, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake, we are being killed all days long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Knowing all these things, we are more than conquerors through Him who loved me. For I am sure neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor might, nor death, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Kailan po napunta dito si Jesus? New Testament, Old Testament? New Testament. Wala na makakapag-iwalay sa atin, malinaw na. Lahat ng rason, binanggit na dyan. So, yun ang reason why. Bakit napakalinaw, explicit ang
pagbuhos ng katibayan at information na pagka ikaw ay kay Kristo ka forever. The reason is, kay Kristo. Amen? Ngayon, kailan dumating si Jesus Christ? Si Jesus Christ po ba ay nasa Old Testament na? Yes or no? Yes. Pero hindi pa siya nare-reveal. Mystery nga siya. Kasi ang Diyos naman si Jesus Christ, Diyos eternal siya, di ba? Andun na siya, eternal na siya. Pero nung siya panganak ni Virgen Maria, kailan? Unang Pasko. And then, 33.5 years, ano nangyari sa kanya? Pinatay. Saan siya pinatay? O-ordinates natin. Pag in-ordinates mo yan, makikita yung ng Google, sa Google, doon sa bundok ng Calvary. Golgotha. So, merong specific time and space in the history of humankind na si Jesus Christ ay namatay at talagang namatay siya. Doon sa specific place, doon sa Jerusalem, sa Israel, sa labas ng city, siya doon ay pinatay. Ano po ba? Ano siya mamatay, inilibig at muling nabuhay, historically accurate yan, historically facts yan eh. Very viable yan. Meaning to say, nung hindi pa siya namamatay, hindi pa siya namamatay. Tama po ba? Tama ba yung logic ko? Kung hindi pa siya namamatay, hindi pa siya namamatay. Tama ba yan? Hindi ba tingin mo ba ako doon? Hindi pa siya namamatay, hindi pa siya namamatay. Meaning to say, wala pa kasing redemption. Wala pang nangyayari redemption before that specific time and place. Wala pang redemption kay Jesus Christ. That's why, walang katiyakan. Magkakaroon na ng katiyakan after ng event na namatay na siya. Ngayon, dito after, lahat ng after ngayon, because of the cross that happened in the specific time na yan, ay tiyak na. Amen? Kaya sabi niya, those who are in Christ Jesus, hindi na ngayon, mahihiwalay pa sa Diyos. Amen? O paano natin ngayon sasabihin yan sa Old Testament? Eh, wala pa naman namamatay na si Kristo. At anong ginagamit ba nila doon? Anong ginagamit nila doon? Hayop. At siya ay temporal. Ang tawag niya ay atonement, pagtatakip. Pero kailangan nilang gawin yan. Alang sa ganoon ay may carry kay Jesus Christ. Kailangan nilang gawin yan. Eh kaso na, temporal. Pagka temporal, ano ibig sabihin ng temporal? Wala siya. Hindi siya eternal. Amen. Kung temporal ka ng paghahandog, taon-taon, anong antonyms ng eternal? Temporal. Temporal sila. Eh para tayo, si Jesus Christ ay inihandog, minsan at magpakailanman. Ano ibig sabihin nun? Once lang. And then it is forever. That's why, meron na ngayon forever. Eh, forever na, kapatid. That's why, after the cross, we are so sure. Alamin mo yan. Hindi lang head knowledge. Alamin mo yan, hindi lang academics, hindi lang pang-BPC. Alamin mo yan in your spirit, in your soul, that Jesus Christ is your life. Jesus Christ is your life. If Jesus Christ is your life, you have life eternal. Amen. Si Jesus Christ ba yung nawawala? Hindi yan mawawala. So, security mo, yes, kuya, alam ko. Because, nasa atin ang buhay. Ang buhay nito ay ang Panginoon Yesu Cristo. Disconnected man ang mundo. Everything is temporary. Lahat ay natatapos. Lahat ay nagbe-fade. Pero you have Jesus Christ, who is eternal. At pinapangako ang Kanya, you are mine forever.
Amen po ba? Yun ang ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. So, hanggang doon muna ako. Sana hindi pa mag-rapture mamaya. Magkita-kita pa tayo bukas. Amen? Okay ba? Praise God, God bless po lahat. So, yun ang ngayon, comparison muna ng what was the promise yesterday and what is the promise today. God bless po tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong goodness sa amin, Panginoon Jesus. Babalik at babalik kami lagi sa aming Panginoon Jesus. Thank you, Lord. This I pray in Jesus' name. Amen. God bless po sa ating lahat.